So, muling nagpatalbugan ng 73 candidates ng minor pageant na Miss Cosmo 2025 sa fashion show ngayong gabi na tinawag nilang Best of Vietnam 2 River Cruise. Isa-isang rumampa sa runway ang 73 delegates wearing their beautiful, colorful, traditional Vietnamese clothes na may parang painting ng mga places na nire-represent ng kanilang country. Ginanap ito sa River Cruise. Let me say this first, ito na yata ang pinakabasura at pinakabulok na pageant na napanood ko sa buong buhay ko. Sasabihin ko mamaya kung bakit, pero dito muna tayo sa performances nila. So, isa-isang rumampa nga ang 73 candidates at ilan sa mga nag-stand out ay sina Brazil. Plakado ang ganda ng rampa, ganda din ng performance. Very consistent talaga si Brazil. Siya talaga yung malakas ang laban sa Miss Cosmo 2025 crown. Mark my words, mataas ang chance nitong makapasok sa top 5 at possible makuranahan itong si Brazil. Now, aside from Brazil, stand out din sina Peru. In fairness, si Myanmar, kahit hindi maganda pero pasabog ang performance niya at consistent siya ha. Now, stand out din si Panama, USA. Now, for Chelsea Fernandez naman, she's wearing this black Vietnamese traditional outfit. Sa bottom part naman ng kanyang suot, may parang painting ng Manila Bay. Sobrang ganda in fairness, bagay sa kanya. In fairness kay Chelsea Fernandez, magandang performance na dito. Maayos ang walk, plakado, malinis, magandang poise, may stage presence, okay din yung confidence. Maayos naman, medyo nadidistract lang ako doon sa part lagi siyang tumitingin sa baba. Medyo lang nag-struggle siya sa eye contact sa camera. I think she needs to improve that part na dapat solid yung eye contact sa camera. Minimize the, pagtingin-tingin sa baba. Pero I think nag-stand out naman siya. This is a solid performance. I liked it. Now, bago magsimula ang fashion show, binigyan ng exclusive photo shoot si Chelsea Fernandez kasama ang reigning Miss Cosmo 2024 queen na si Ketut, because si Chelsea Fernandez daw ang first ever candidate na nakakuha ng mahigit 4 million online votes at kung saan kasalukuyan number 1 pa rin siya sa ranking ng votings with over 4 million votes nga. Dito sa photoshoot na to, nagmukhang katulong si Ketut, nagmukhang katulong din yung first runner-up niya na si Thailand nung tumabi sila kay Chelsea Fernandez. Nilamon sila ng ganda niya, diba? Nakakaloka. Pero the sad part is, sad to say, kahit na umabot pa ng 100 million votes ang ibigay ng mga Pinoy pageant fans kay Chelsea Fernandez, sigurado akong hindi siya ipapanalo ng Miss Cosmo. Parang feeling ko lang ginagamit lang si Chelsea Fernandez para makahatak ng maraming views, kita mula sa votings at engagements ang Miss Cosmo. Pero sigurado ako liligwakin nila si Chelsea Fernandez sa finals. Mark my words. Halata naman sa mga galawan nila, no? Mas bet nila si Myanmar kasi kahulmahan daw ng mukha at ganda ni Ketut, si Myanmar. Now, luckily, pinasok nila si Chelsea Fernandez sa top 5 Best of Vietnam fashion show na to. So, pasok sina Vietnam, Bahamas, Peru, Ecuador, and Philippines. Pero feeling ko lang pinasok lang nila si Chelsea Fernandez kasi nagulat sila na pumalo sa 4 million ang votes na nakuha nito. Kaya para mas makahatak pa, pinasok nila si Chelsea Fernandez dito. Feeling ko lang. Now, humanas na tayo. Nakakaloka. Alam mo, watching this pageant is a waste of time talaga. Ang bigat ng pageant na to. Ang bigat itong gawa ng reaction, ng commentary. Kasi walang kabuhay-buhay, walang kasusta-sustansya. Tapos, iba talaga no, kapag pilit yung pageant, no, ang boring. Tapos, kaya wala pa rin talaga tatalo sa Miss Universe at Miss Grand International. Very entertaining, very engaging, very relatable kahit na may mga pa-issue at drama sila. Sa Miss Cosmo, walang
buhay-buhay. Tapos, oh my God, mas mahaba pa yung exposures ng mga sa red carpet nila kanina para sa mga walang kakwenta-kwentang buwisita nila na hindi naman part ng mga kandidata. Tapos, oh my gosh, yung performances ng mga kandidata, halos less than 60 seconds lang tayo. Mas mahaba pa yung exposures ng mga guest nila kanina na rumampa sa red carpet. Sabi sa schedule, the fashion show will start at 6:30, pero 7:30 na inubos nilang oras dahil sa isa-isa nilang pinarampa ang mga sandamakmak nilang buwisita sa red carpet. Ultimo mga bata pinarampa nila sa red carpet. Walang patawad. Kinain yung mahabang oras na dapat sana para sa mga kandidata. Kaya sobrang late na nila start. Halos magna 9 o'clock na. Yung red carpet nila sobrang tagal. Pinakabulok na pageant. Inubos nila yung oras. Tapos ang nakakaloka nung nag-start na yung pageant bandang alas 9, naku, isa-isa na naman nilang pinarampat, in-introduce yung mga sponsors, yung mga guest nila na nag-consume na naman ng halos isang oras. Kaya sobrang tagal nag-start nakarampa yung mga candidates. Nakakaloka, inubos na nila yung oras sa red carpet ng mga buwisita nila. Late na nga sila nag-start, halos 9 p.m. na. Meron ulit silang introductions ulit sa mga buwisita nila. Isa-isa pa talaga, kaya nakakaloka. This is not a This is sponsor exposures with a little bit of pageants. Nakakabwisit kaya panoorin, nakakawalang gana. Sayang sa oras.